Kung naghahanap kayo ng unlimited buffet sa Paris na hindi na kailangan lumayo sa Eiffel Tower, ngayon dadalhin ko kayo sa Grand Pacific Buffet at ipapakita kung ano ang pagkain nila, magkano ang presyo, at syempre kung sulit ba talaga siya. Bonjour, it's Kimi, and welcome back to another chapter of my life here in France. Matagal na nga namin plano magkakaibigan kumain sa buffet dahil bihira lang din kami magkaroon ng pare-parehong free time. Pero sis, magbabakasyon na ang bawat isa kaya naisip namin kumain sa unlimited buffet. Una sana naming option, Pacific 78 since mas malaki yung buffet area nila. Pero dahil ayaw na rin naming lumayo at gusto namin malapit lang, napili na lang namin itong Grand Pacific Buffet. And sakto malapit lang siya sa Eiffel Tower. Honestly, wala namang kaming expectation dito. Gusto lang talaga namin magbanding at subukan kung sulit ba. By the way, ito nga pala ang Grand Pacific Buffet located sa Soissons-10 Bay Avenue de Suffren, Soissons Cannes Mille, Cannes, Paris. Kung manggagaling kayo sa Eiffel Tower, mga around 10 minutes walk lang siya. Kaya maraming tourist ang kumakain dito pagkatapos mamasyal. At kung metro naman ang gamit nyo, pinakamalapit ang La Motte-Pique-Grenelle Station na dinadaanan lang ng Metro Line 6, Line 8, at Line 10. Sobrang dali lang niyang puntahan kahit first time kayo sa Paris. At ang good news dito, open sila araw-araw. During lunchtime, 12 p.m. hanggang 3 p.m. During dinner time, 7 p.m. hanggang 11 p.m. At pagdating naman sa presyo, depende nga lang sa araw at sa oras. Ang weekly lunch nila ay nagsisimula sa 19.90 euro. Ang weekly dinner naman nasa around 26.90 euro. Pero nagbabago nga lang kapag Friday evening, weekend o public holiday, umaabot ng nasa around 28.90 ang adult buffet. Pero hindi pa dito kasama yung drinks. Kaya kung gusto niyo makatipid o ma-avail yung 19.90 euro unlimited buffet, ang may sasuggest ko ay maganda pumunta during weekday lunch. Habang umiikot kami, na-realize ko, hindi man kalakihan itong restaurant, pero halos wala ka na din namang hahanapin sa dami ng pagkain. Hindi man siya sobrang laki pero malawak naman at napakaayos ng pagkaka-display ng bawat section. Kaya madali ka lang talaga makakapili. And ano nga ba ang makakain dito? Kung mahilig kayo sa Japanese food, marami nga sila ditong iba't ibang klase ng sushi at sashimi. Siyempre, hindi ako nagpahuli kaya kumuha rin ako niyan. Yan pa man din ang isa sa mga paboritong kainin pag unlimited buffet. Mahal din kasi yan kapag bumili ka sa mga store. Kung seafood lover naman kayo katulad ko, meron nga rin ditong shrimps, mussels, at iba pang seafood selections. Depende nga lang sa available nila sa araw na pupunta kayo. Mayroon din iba't ibang Chinese dishes, katulad ng noodles, fried rice, may grilled meats, may roasted dishes, may iba't ibang fried food. Mayroon nga rin sila dito iba't ibang klaseng luto ng fish. Mayroon nga rin salad, may fresh fruits, at syempre, hindi mawawala ang desserts at ice cream. Tikman natin yan lahat ng kumaan ng ano, mga ayun, mga doon na. Sa totoo lang, feeling ko, kahit mapili ka kumain, may makikita ka pa rin magugustuhan dito. Kaya bagay talaga ito kapag pamilya kayong pupunta o magbabarkada. Dahil iba-iba man kayo ng gusto, siguradong may mapipili pa rin ang bawat isa. Isa rin sa napansin ko dito ay hindi ka ma-stress sa pagpili dahil sobrang maayos ang pagkakaayos ng buffet. At hindi rin masikip kahit maraming tao nung pumunta kami. At dahil unlimited nga, pwede ka kumuha ng iba't ibang klase ng pagkain para talaga masulit ang binayad mo. Kami nga, habang kumakain, kwentuhan lang na kwentuhan. By the way, kumakanta rin pala sila dito kapag may birthday. Yun nga lang, wala lang silang props dito. Unlike sa Pacific 78. Pero kung ipukumpara ko siya doon, oo, mas maliit ang Grand Pacific. Pero pagdating sa variety ng pagkain, masasabi kong sulit pa rin talaga. Halos kumpleto naman ang menu na hinahanap ng karamihan. At oo nga pala, meron din silang mga raw food na pwede mo ipaluto sa chef sa may specific area. Kaya kung first time nyo magbabuffet sa Paris at gusto nyo ng option na malapit sa Eiffel Tower, magandang choice ito. Kasi hindi ka nalalayo pa at sulit pa ang kakainin mo. Overall, nag-enjoy talaga kami sa dinner namin. Masaya rin dahil kahit busy sa trabaho ang bawat isa, nakahanap na rin kami ng oras para magkita-kita at magbanding. So yun lang. Thank you so much for spending another day with us. Don't forget to follow Kimi in France. A biento. Bye!